bagalan at nakukulangan. Mhm. Kami, dito po sa iniaabot po ng ating pamahalaan, na tulong po sa ating mga magsasaka. So, doon pa lamang sa pondo na mukhang nag-scramble pa ang ating gobyerno. So, ang aktual na ayuda na dumarating sa ating mga magsasaka at mga isda ay kwan po talagang limitado. So, sana po ay bilis-bilisan po at ang mag-release po ng mga pondo at mga materyales na kakailangan po ng ating mga magsasaka at mga isda para at man lamang ma-maintain natin yung ating production po ng pagkain. Ang tinutukoy natin dyan ay yung isa pong korporasyon, pag-aari po ng Department of, ng ating pamahalaan at kontrolado po ng Secretary ng Agriculture. Ito yung Planters Products Incorporated or PPI. Ito pong lang first 3 months ng 2026 ayon sa datos po na galing po sa Bureau of Plant Industry ng Department of Agriculture ay umangkat po ng mahigit 1,200,000 na sako po ng bigas. Bawat sako ay naglalaman po ng 50 kilos ng bigas. Galing po yan sa sari-saring bansa. Nandyan po yung India, nandyan po yung Vietnam, Thailand at saka Myanmar. That is only for the first 3 months of 2026. Noong pong 2025 ay umangkat din po ng bigas po ang nasabing Planters Products Inc. Mula po sa India, doon po sa State of Telangana, na ang total po na kanilang inangkat ay mahigit po 450,000 na sako po ng bigas. So, ang laki po ng volume ng kanila pong inangkat. At kami po ay masyado po kaming nanghihinayang at naguguluhan kasi noon lamang October 9, 2025, ay nagpalabas po ng isa pong napakagandang pahayag. Nagpahayag po ng pangako o deklarasyon na dapat ang mga ahensya ng gobyerno, kabilang na po dito ang mga government-owned and controlled corporations, ay hindi dapat sila umangkat at nagbibenta po ng imported rice. Bagkus, dapat tangkilikin nila ang sarili po nating bigas na rin po, in conformity na rin doon sa ating kasalukuyang batas. Kabilang po dyan yung Sagip Saka Act of 2019. Wala na tayo nakitang less than 50 pesos na presyo po ng bigas in the market here in Pangasinan, sa particular sa bayan po ng Lingayen kung saan po tayo na malengke. Nag-range na sa 53 pataas yung presyo po nito. Pero despite po doon sa dami ng naangkat po na bigas sa ating bansa, bakit patuloy naman po yung pagtaas po ng presyo po nito in the market? Siguro, may mga nagsasamantalang po dyan, importer tsaka distributor at posible mga retailers na rin ng imported rice. Kasi sa paliwanag mismo ng Secretary Chu Laurel ng Department of Agriculture, dapat hindi dapat lalampas sa 50 pesos per kilo ang imported rice na 5% broken at saka wet milled. So, ibig nga sabihin dyan, kahit not more than 50 pesos ang benta ng imported rice na yan, ay pa rin, kikita pa rin at magkakaroon pa rin ng tubo yung pong ating pong manegosyante. So, kung lumalagpas po dyan sa 50, dapat siguro hindi lang price cap ang pinag-uusapan po dito, kundi po ay tignan po at ipatupad po ng Department of Agriculture at ibang ahensya ng gobyerno natin yung mga provisions mo ng anti-profiteering law. Nagmahal po talaga ang logistics cost. Yung shipping cost, yung pagka-imported rice ang pinag-uusapan, syempre, yung mga barko po na nagdadala po ng imported rice mula po sa Vietnam, ang magiging aksyon po o tugon ng mga bansa po, kaya na po ng Vietnam, India at iba pa na pinagmumulan po ng ating inangkat at bigas ay uunahin po nila yung pangailangan po ng kanilang mamamayan, baka magkaroon po tayo makaranas po tayo ng paghihigpit po o limitasyon sa supply mismo ng imported rice.